sa asawa ko? Sobrang excited. Kasi nilalaro ko lang yung character ko dito. I love my character. Alam niyo, pag nagtrabaho ako, na love ko yung character ko. I don't even think. I just perform. So, ganun yung feeling dito. Kailan una sinabi sa'yo na papasok ka dito? Matagal na. I think about a month ago. Ayun. Tapos tinanong ko kaagad kung ano yung character. Medyo sagasa ba siya sa sangre? Yes, but ano kasi ako sa Sangre, I'm just a guest in Sangre. I'm not really, every taping day. I'm not there every taping day. So, nakaka-focus pa rin naman. And now, nakaka 2 weeks na kayong taping dito. Yeah. And naging maganda ang feedback ng mga co-actors mo sa'yo. Lalo na si Joem kanina, sinabi niya na yung mga mata mo raw nangungusap every time. Na parang hindi daw siya makagalaw. Talaga? Oo, hindi siya makapagsalita. Anong reaction mo doon? Well, thank you. Siyempre, show nila to. I'm just a guest. Pero para marinig yun sa co-actors ko, it's a big deal. Feels good. yun lang yung sasabi. Ang galing din kasi nila eh. Kung, I think it depends on who you're acting with. Less work kung may binibigay sa'yo. So, they're all giving actors so far. And Director is an actor's director. I'm so grateful. Yeah. So, I think I could just give back what they're giving me. What can you share about your character? Kasi sobrang mysterious. Si Hannah, sobrang ambitious ng tao. And may pagka-rebellious streak siya ng konti. Pag may gusto siya, she's gonna do everything. Tatalon siya sa bangin para lang sa makuha niya yung gusto niya. Ganun si Hannah. Literally speaking. Ayun, oo. Can we go? Pwede ko ba sabihin yun? Okay. Oo, magiging miyembro siya, yes. Ng Kalasag, yes. Yes. How was it? Parang more, ba kayo, outdoors? Actually, ngayon lang ako nakapag-shoot nung eksena ko sa Kalasag. But you guys know me naman na yung hanggang. That's my childhood. Yun lang. Nung sinushoot namin, bumalik ako sa pagkabata kasi yung tatay ko, lagi ako sinasama. Akit ng bundok, tara! Magte-train ng barel, tara! Sama kayo! Train din hawak kayo ng Armalite. So, normal na lang. Normal. Gets ko na kung ano yung ibig sabihin ng kalasag. Oh, okay. Yun. Which was fun, kasi diba, sabi ko nga, pwede na lang ako tumalon. Kilala ko na siya. Kilala ko na si Hannah kung sino siya. So, half of the work is done. So, saan manggagaling din yung challenge sa tingin mo? Sa character? Si Hannah kasi, late dumating sa kanya yung motherly instinct. She got pregnant, 17 years old, and gave birth 17. Very young, she's very young. Very different from me. I mean, I was young then, but iba kami ng maturity when she gave birth. So, kinailangan kong intindihin kung paano niya nagawa yung iniwan niya yung family niya. Iniwan niya yung anak niya, asawa niya. Hindi ko pa siya mag-grasp nung una na paano niya nagawa yun. And then that's where I had to do the hard work to understand. Kasi pag may character ka, kailangan may empathy ka talaga sa character mo. Otherwise, you cannot deliver. Walang truth sa eyes at all. So yun yung huge difference namin ni Anna. Na kung gaano siya ka-ambitious, gano'n naman ka. Di ba tinigil ko nga yung pagiging amihan ko? So parang magkaiba kami. Oo, yun. Para as a mother, what she did was... Very different for me. Oo, magkaiba kami. That kind of acting, anong tawag sa method niya na parang kailangan may empathy ka? I don't think there's... Is there, I Your don't own think- lang. It's my own lang. Kailangan ko lang siya maintindihan. And without judgment. Kasi dati nung bata ako, marami akong ganyan na parang, ba't yung gagawin yun? And hindi ko na perform ng maayos kasi ginajudge ko siya. So that's when I learned, erase to anybody. Lalo na pag artista ka, kailangan talaga maintindihan. Otherwise, wala. Masisigaw ka. Sa tingin mo, anong magiging feedback ng tao sa'yo sa pagpasok mo sa series? Kaiinisan ka ba? They love you. Will they love you? Baka mainis sila sa una. Feeling ko.
But then once they get to know Hana, mamahalin din nila si Hana. I think so. Sana. Kumusta kayo sa set? Okay, sa set na to, parang ano lang, family ano lang, day out. Charot. Hindi, sobrang easy talaga. I'm very grateful kasi medyo matagal na rin akong hindi nag-work eh. And isa yan sa mga like reasons why I get anxiety kung hindi maayos yung internal working environment. But thankfully, masaya. I mean, nakatrabaho ko na yung iba dito eh. So, yeah. And very welcoming naman si Director Reese. I really love how she handles her actors. Yun, because I feel like she trusts me. And ganun ako, medyo may pagka-introvert. But once na nararamdaman ko na may tiwala sa akin yung mga director ko, yung mga artista, open na ako and I can perform. Now that you're back to work, kamusta yung kids? Paano mo juggle? Ayaw nila. Oh my gosh. Ang tagal ko walang work, okay kami, magkasama kami palagi. But then nung nag-start na ulit, parang ano na sila ulit, Mama, huwag ka na umalis. May ganun. I think, parang mas gusto ko ng ganun. Kasi sanay sila na wala ako. So, yan. But I think it also teaches them, independence in some way. Tsaka maybe may healthy space. Diba? Namamiss namin yung isa't isa. Nag-guest ako sa Black Rider last year, November. And then that's my last. Yun yung last ko. So medyo matagal din. Hindi ko na alam. Basta 7 months? I don't know. But yan, matagal-tagal na. Well, hindi mo lang projects na medyo may break na konti. Is that something that you really express sa mga bosses na you'd want to spend more time? Oh, yeah. Yes. Kasi din madugo din yung orduha eh. Medyo madugo siya. So, kinailangan ko rin. Tapos, sumabay pa dun yung promotion ko ng movie namin ni Gerald. So, talagang may days that di ko nakikita yung mga bata. So, I really wanted a break. Tsaka mental health din. Pag-iisipin mo yung mental health mo, I think lahat tayo kailangan ng space to breathe muna. Yeah. So that's something that you were Yes, pero at the 6th month, sabi ko, baka naman meron na. Kasi, syempre, kailangan mag-create eh. Kailangan maka-arte ulit. I feel happier when I'm acting. Siguro nasa dugo na namin yun, hindi ko maintindihan. Inintindi ko pa. Baka may saltik lang talaga ako. Charot. Ayan. So may mga miss talaga na biglang namimiss ko din. Oo, nami-miss ko. Lalo nga yun, pag binigyan ako ng character na, I feel like mabibigyan ko ng hostisya, I'm super happy. Pero pag yung medyo kinakabahan ako, yun medyo scared. May anxiety ako. Pero pag it's a character like this, it's therapy for me. Like, ang dami kong nabubunot bigla from my life and just put it all in there. Maganda yung, kinakalabas yun. Pero may factor ba ng pagpili ng projects yung may anak ka na ngayon? May factor ba yung may anak ka na now, so yung pagpili mo ng mga projects? Actually, it's been a while since I did, kasi yung last na nanay ako, like I'm a mom, amihan eh, pero hindi masyadong yun, di ba? Tapos nag-orduha ako, hindi naman ako mom. I mean, yung ngayon na mom ka na, may yung mga Does pinipili it mo affect? yung pagpili mo ng projects? I want more, hindi complicated but more human, imperfect characters. Kasi I feel like I can offer myself in some way. Hindi yung normal na, I don't want to say it, it's parang offensive. But what I'm saying is more human women na may pinaglalaban or may pinagdaanan. Like now, she's a mom. Diba? Mabigat yun eh. Bakit niya naiwan yung family niya? That's
then dala-dala niya yun for like, that's a character that I like. Kasi that means na may tao talagang nabuo sa loob. She's not just some side character na kontrabida. Hindi, may tao talaga inside Hannah Rodriguez. Yun yung mga gusto kong, hindi yung basta-basta na lang pinasok. Kids watch. Ay, na-trauma ako kasi pinapanood ko sa kanila yung Bulera. And, oh my God, nasad ako bigla. Pero yung eksena kasi na pinalabas, nag-aaway kami ni Tita Jane. Kasi mag-aaway kami doon. Kasi hindi okay yung relationship ni Joni and ni Tita Jane doon, di ba? So sabi niya, Mama, ba't kanya inaaway? Ayoko sa kanya. Tapos sabi ko, okay, ayoko na. sa kanila. Kasi naniniwala sila eh. Meron nga yung time na ginagawa ko yung TikTok na yung amihan video. Di ba? Edit namin yun. Nalabas ko yung Brilyante. Then sabi na, Mama, labas mo yung... Gusto ko makita, Mama, labas mo. Hindi ko masabi na, Siri, hindi naman ano yan, it's not real. Hindi ko ma-explain na inedit lang yun. So, iniiwasan ko lang na makapanood sila ng mga hindi nila maintindihan ba kasi kakalabanin niyo eh. Galit na galit siya. Sabi ko, okay, wag na lang. May eksena din na umiyak ako. Tapos umiyak din siya. Sabi ko, anak, hindi siya totoo. Hindi na, ayoko. So you realize how much din yung It affects them. Hindi pa nila maintindihan yung idea that it's just acting. Kylie, you're one of those na very vocal about yung anxiety, ganyan. What do you do now to keep your mental health okay? Steps. A lot of it, it's feeling ko kasi your body chemistry affects it. Kailangan mo rin patignan yung, like, your blood can, sometimes you're lacking in a certain vitamin that will cause you to have anxiety. And yun yung ginawa ko. And nalaman ko yung mga, yung mga kailangan kong i-take na vitamins so that, everything is level. And then outside of that, meditation, journaling, ganyan. Listening to music also helps. Tsaka pakinggan mo, may cues yung body natin if we're not comfortable with something. May cues yan. Papakinggan mo lang yun. Kasi doon nalabas yung anxiety pag naiipon siya. Hindi mo siya pinapakinggan. Halimbawa, pagod ka pala and you need to sleep, napuyat ka or whatever. Pag hindi ka natulog o hindi ka nagpahinga, yun, it affects your whole system. So, ganun. Just have to be more aware lang siguro sa body. Pag gumagawa ng mabigat na eksena, hindi ba yun parang maka-amplify o ayun nga, or nagiging therapeutic ba? Na ko na siya, na-transmute ko na yung energy. Natatransmute ko na siya, so it doesn't really affect me in a negative way. Oh. Minsan nga masaya pa yung labas. Release. Oo, yun. Any message sa mga aabang sa'yo sa asawa mo? Sana po matouch kayo in the way na natouch ako nung nabasa ko yung story ni Hannah. At sana maramdaman nyo na nakaganda naman siya sa story. After everything, meron tayong pagdadaanan, nakakaibang hill to get there. But sana nga mapamahal na rin kayo kay Hannah. So medyo ready ka naman sa hate? Sa possible hate? Oo, kasi love na love ko siya. So, kaya ng sabi ko kanina, pag love ko na yung character, oo.